Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel at ang mga puno ng mga angkan ay ipinatawag ni Solomon sa Jerusalem upang kunin ang kaba ng tipan sa Sion, ang kuta ni David. Kaya nagpunta kay Solomon ang mga pinuno sa Israel noong kapistahan ng buwan ng Etanim, 7 buwan ng taon. Nang naroon na ang lahat, binuhat ng mga saserdote ang kaba ng tipan. Tinulungan sila ng mga Levita sa pagdadala ng tolda at mga kagamitang naroroon. Hindi mabibilang ang mga baka at tupang inihandog ni Solomon at ng buong Israel sa harap ng kaba ng tipan. Pagkatapos, ipinasok ng mga saserdote ang kaba ng tipan sa dakong kabanal-banalan at inilagay sa ilalim ng mga pakpak ng mga kerubin. Nakabuka ang pakpak ng mga kerubin kaya't nalulukuban ng mga iyon ang kaba ng tipan at ang mga pasana nito. Walang ibang laman ang kaban kundi ang tablang bato na kinasusulatan ng tipan ng Panginoon sa bayang Israel. Ang mga tablang ito ay inilagay roon ni Moises nang sila'y nasa Horeb matapos silang ilabas sa lupain ng Ehipto. Pagkalabas ng mga saserdote, ang templo'y napuno ng ulap. Ano pat hindi sila makapagpatuloy ng gawain sa loob, ang templo'y napuno ng kagilagilalas na kaninningan ng Panginoon. Kaya nga't sinabi ni Solomon, "O Panginoon, kayo ang naglalagay ng araw sa langit, ngunit minabuti ninyong manirahan sa makapal na ulap. Ipagtatayo ko kayo ng isang magarang templo, isang bahay na titirhan ninyo habang panahon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Solomon ay kilala bilang isang tao na puno ng karunungan. Kilala din siya na magaling na negosyante. Bantog din si Solomon bilang isang builder, isang tagapagtayo ng mga gusali. Marami siya mga buildings at mga palasyo na ginawa. Pero mas tanyag siya sa pagtatayo ng templo ng Diyos sa Jerusalem. Ang templo ay binubuo ng 2 bahagi, ang banal na dako at ang dakong kabanal-banalon o Holy of Holies. Sa banal na dako, ang pari lang ang makakapasok minsan sa bawat araw para mag-alay ng insenso. Sa dakong kabanal-banalan, ang punong saserdote o punong pari lang ang makakapasok at minsan lang sa buong taon. Doon nakalagay ang kaba ng tipan. Ang kaban ng tipan ay isang kahon kung saan nakalagay ang batong kinasusulatan ng 10 utos ng Diyos. Ang pinakabuod ng tipan ng Diyos sa bayan ng Israel. Ang pagbasa natin ngayon ay ang paglipat ng kaba ng tipan sa dakong kabanal-banalan ng templo na ito na ginawa ni Solomon. Dinala ni David ang kaba ng tipan sa Jerusalem, pero wala pang templo noon. Matatagpuan ang kaba ng tipan sa ilalim ng isang tolda sa parte ng lungsod na tinatawag na Sion. Ang paglilipat sa permanenteng tahanan sa templo ay sinasamahan ng pag-aalay ng maraming hayop na susunugin.
At noong nailipat na, pinakita ng Diyos na natuwa siya sa kanilang ginawa, na bumaba ang ulap sa templo at napuno ito ng ulap ng Panginoon. Ito'y sumasagisag na ang Diyos ay naninirahan na sa templo. Ang templo ngayon ay ang tanda ng presensya ng Diyos sa kanyang bayan. Ang Diyos ay present naman sa buong sangnilikha. The earth is full of the presence of God. Sapagkat ang lahat ay nilikha ng Diyos at natuwa ang Diyos sa kanyang ginawa. Pero ang bawat relihiyon ay may tinutukoy na katangi-tanging lugar kung saan nararamdaman ng mga tao ang special presence of God. Kaya may mga banal na bundok, banal na puno ng kahoy, banal na ilog o banal na bukal ng tubig na tinutukoy ng mga tao. Sa Israel, ang tanda ng presensya ng Diyos ay ang Kaba ng Tipan. Kaya noong ito ay dinala sa Jerusalem at inilagay sa templo ng Diyos, ang templo na naging tanda ng presensya ng Diyos. Nung tinanong si Jesus kung ano ang tanda ng kapangyarihan niya na paalisin ang mga nangangalakal sa templo, sinabi ni Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at itatayo ko uli sa 3 araw." Ang tinutukoy ni Jesus na templo ay hindi yung building sa Jerusalem, kundi ang katawan niya. Ngayon si Jesus na ang tagpuan ng Diyos at ng tao. Ang kanyang katawan ang tanda ng presensya ng Diyos. Ang Diyos na nasa ating piling. Tayo mga Kristiyano ay may mga simbahan din. Pero para sa atin, ang simbahan ay mahalaga kasi doon matatagpuan si Jesus. Matatagpuan doon si Jesus sa banal na sakramento ng Eucharistia. Nandoon nakatago sa tabernakulo at sa sambayanan ng Diyos na doon nagtitipon, kung saan ang mga tao nagkakasamang nagdadasal, nandun si Jesus sa piling niya. Dito din natin matatagpuan ang special presence ng Diyos sa ating piling, sa ating sama-samang pagsamba bilang bayan ng Diyos. Sa mga simbahan din natin umaalingawa ang salita ng Diyos na patuloy na ipinapahayag at pinapaliwanag doon. Ang Diyos ay matatagpuan din sa kanyang salita. Pahalagahan po natin ang presensya ng Diyos sa ating mga simbahan. Kaya gawin natin ito na malinis at maayos at maging magalang tayo na tumutungo dito. Salamat o Diyos sa marami mga paalaala mo ng iyong presensya sa aming piling. Salamat na may mga simbahan at chapels kami na mapagtitipunan upang doon sama-sama kaming magsamba, makinig sa iyong salita at magdiwang ng mga sakramento. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.